Mga balita sa boxing, matunog na usap-usapan na posible daw maging undercard ng Naoya Inoue versus Luis Nery ang bakbakan ng dalawa nating kababayan na parehong mga dating world champion na sina Janriel Cuadro Alas Casimero at Marlon The Nightmare Tapales. Buwan ng Mayo daw kasi ang sinabi ni MP Promotions President Sean Gibbons na pagbabalik sa lona ng dating unified champion Marlon Tapales, at nagkataon din ng buwan ng Mayo din nakatakdang laban ni na Japanese Monster at Mexican Bad Boy. Napabalitang ito daw ang gusto ng mga Japanese promoters, kabilang ang promoter ni Inoue na si Mr. Akihiko Honda at manager niyang si Hideyuki Ohashi, at promoter naman ni Casimero na si Masayuki Ito. Katulad ni Casimero ay sikat na rin kasi si Tapales sa bansang Japan dahil sa lahat ng nakalaban daw ni Inoue ay siya ang may pinakamagandang ipinakita sa kanilang laban, maski natalo siya via knockout sa round 10. Nagkita na nga itong si Masayuki Ito at kampo ni Tapales sa Cebu City sa pangunguna ng manager nitong si Jason Manangkil, at opisyal na negosasyon ang naganap sa kanila. At tanging si Sean Gibbons na lang ang kailangan pang kausapin para matuloy ng bakbakan ng dalawang Pinoy top contender ng Super Bantamweight Division. Nagbanta na nga itong tauhan ni Gibbons na si Silver Voice na hanggang 6 na rounds lang daw si Casimero kay Tapales. Malaki ang hinihingi ng kampo ni Tapales na balitang 28 million pesos para labanan niya ang angas ng Pinas. Pero kapag nagsanib pwersa ang mga Japanese promoters ay siguradong makakayanan ng budget na ito. Total dadami naman ang hakot ng manonood at kikita pa rin sila ng malaki kapag naisali sa undercard ang mga high level fighter na dalawang mandirigmang Pinoy. Samantala, sa panayam naman ni Paucas Sports, sa head trainer ni Christian The Bomb Araneta na si Doc J, ay sinabi nito na kapag kukunin daw siya na trainer ni Cuadro Alas ay papalabasin nito ang dating pagkalimaw ni Casimero. Pero kinakailangan ni Casimero na sa Cebu City mag-training kung gusto niyang makatulong sa kanya si Doc J. Kasi pinaka-focus daw ng head coach ng Omega Boxing Promotions na si Doc J ay si Christian The Bomb Araneta. Magfo-focus daw itong si Doc J sa pagpapalakas ng katawan at pagpapaganda ng kondisyon ni Casimero kung sakaling kunin siya. Dahil kapag napahusay niya ang mga ito, ay magiging mabilis daw ang reflexes at galawan ni Cuadro Alas. At dahil dyan magagawa na daw niya ang mga gusto niyang gawin sa kanyang kalaban. Kung sa diskarte naman daw ay tiwala na itong si Doc J sa husay dumiskarte sa laban ni Cuadro Alas. Mahusay kasing dumiskarte at mag-adjust sa laban si Casimero. Kailangan din daw na mahusay ang ipapalaban kay Casimero para ma-motivate itong mag-ensayo ng mabuti. Kasi kapag alam daw kasi nito na madali lang para sa kanya ang kanyang kalaban, ay hindi daw ito gaanong nag-ensayo. Ang kapatid ni Janriel na si Jason aka Kuya Lod Sakalam pa rin daw ang magiging head trainer kung sakaling kunin siya na trainer. Tutulong lamang siya para maging halimaw muli sa angas ng Pinas. Dagdag pa ni Doc J. Tayo tumulong, gusto natin palabasin yung halimaw na alas. Gusto nyo makita yung lahat. Baka mas sumobra naman yung angas. Lalabas yan yung halimaw na alas. Yan Teka. May tinatagong abilidad. Paano naman si Coach Jason? Andyan na naman si Coach Jason. Natutulong lang naman ako. Hindi ko papalitan yan. Sino mag-head coach? Hindi pwede palitan yan. Si Jason ba yung mag-head coach? Pero ako lang yung magtutulong konti, ganyan-ganyan. Samantala, kortesi ng Paucas Sports, sinabi ng dating miyembro ng Team Casimero na si Nimuel Iparagire na nakisali na daw ang may-ari ng MP Promotions na si pambansang Kamao Manny Pacquiao sa negosasyon ng bakbakan Marlon Tapales at Janriel Casimero. Kaya lalong lumakas ang posibilidad na maganap ang kanilang bakbakan. Malalang sinabi ng miyembro ng Treasure Boxing Promotions na si Mark The Real News Alesna na posibleng matuloy pa rin daw ang negosasyon sa bakbakan ni na Casimero at Tapales. Matagal pa naman daw ang buwan ng Mayo na sinasabing pagbabalik sa lona ni Tapales, kaya marami pang pwedeng mangyari. At maalala rin na nag-post si Casimero kung saan pinapapili ang mga boxing fans kung sinang pipiliin nila na tatalpakan. Yung nakakulay red na damit ba na si Tapales o kulay yellow na damit na si Cuadro Alas. Kaya mukhang matutuloy nga ang kanilang bakbakan. At maganda nga na undercard sila kina Naoya Inoue at Luis Nery sa buwan ng Mayo sa Japan. Maganda pareho kina Tapales at Casimero ang kanilang bakbakan.
kasi siguradong magiging mandatory challenger para sa world title ang mananalo sa kanilang dalawa. Kaya mga Lods, anong masasabi nyo sa ating naging usapan? Comment na, pag-usapan natin yan.